Ayan, hop in Kyoto! Though hindi ko pa binubuksan yun, kaya hindi ko alam kung smart TV siya. Hindi nyo makikita, like nakaganyan, para medyo frosted, ganun. Let's go sa 7-Eleven! Mag-try tayo ng something new, smoothie. Ano naman sa side na ito, makikita nyo may vending machine. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po, nabasa niyo naman sa title, pupunta tayo sa Kyoto from here sa Osaka. At samahan niyo ako dahil medyo malayo-layo ang biyahe natin ngayon dahil dito tayo manggagaling sa Universal City. So, ni-research ko, papunta doon sa ating hotel. From here is medyo mahaba-haba, 1 hour and 23 minutes ang ating lalakbayin. And ngayon, tara magpunta na muna tayo sa mismong Osaka Station. And from there sa Osaka Station, sumakay na tayo ng Hankyu Kyoto Line going to Omiya Station. Let's go! Let's go na. Medyo hapon na tayo umalis. Kaya pagdating natin doon for sure, I'm 101% sure gabi na. Say goodbye na dito sa Universal City area. Bye-bye Universal Studios Japan! Nag-enjoy ako! Tignan nyo naman yung paalis natin. Nasabay pa sa mga paalis ng USJ. Kaya baka mamaya medyo crowded ang trains. Grabe yan. Medyo matagal yung 1 hour and 23 minutes na yun. For sure, mas matagal pa doon. Ayun na yung train and for sure hindi na natin maaabutan yan. Sige, okay lang. Sa next train na lang. Mabigat tong maleta natin eh. Ayun, hindi lang natin maabutan. Okay, see you next train. Andito na tayo ngayon sa Osaka Station at ngayon pumunta tayo dyan sa Hankyu Line. So going here yon. Basta sundan lang natin yung sign, then yun ang magli-lead sa atin papunta sa Kyoto Station. Gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat ng mga ginagastos natin ngayon, mismong IC card lang yung gamit ko, Ikoka card. So if ever kapag meron kayong Ikoka card, loadan nyo ng madami. Like yung akin 5,000 yen currently ata ang meron ako ngayon sa card ko. Then para hindi na ako magahol o hindi na ako maubusan in between ng trips. Medyo gabi na, pero okay lang. Wala naman tayong ganap for today's video. Let's go! Nandito tayo ngayon sa Umeda area. Wow! Finally back sa side na to. Let's go na dun sa Hankyu. If ever kung first timer kayo, medyo mahihirapan kayo mag-navigate. Basta ang gawin nyo, yung Google Maps dapat lagi nyong hawak. Tapos tumingin kayo sa mga legend na mga signs, ganon. Like for example, kung anong line yung sasakyan nyo. Tayo kasi specifically ngayon, Hankyu line tayo. Nakapasok na tayo ngayon. Pumanik na tayo sa track number 2. Yun yung papunta ng Kyoto. Medyo nakaka-tense kasi rush hour yung pagpunta natin, kaya karamihan nagko-commute ngayon. Ito, diba? Ang sasakyan natin, 1730 Kyoto Kwaramashi. Touchdown dito sa Kyoto, okay? So ngayon, nandito tayo sa mismong Omiya Station. And hindi ito yung Kyoto Station na kung saan yung one of the largest stations sa Japan. Dahil dito po sa Omiya Station yung malapit sa mismong hotel natin. Which is, I know, alam na alam nyo, na mahilig ako sa hotel chain na to, even sa Manila, even sa Japan, and itatry ko soon sa Thailand. Okay, so hindi ko na po itatago sa inyo. Tayo po ay magpupunta ngayon sa Hop In Kyoto. Okay, so nakalabas na tayo ngayon doon sa Omiya Station at ngayon, naglalakad na tayo papunta sa Hop In Kyoto, okay? And nakikita ko na from here yung mismong sign ng Hop In. So mapakita ko sa inyo. Ayan na, finally! Sinama ko na dito sa mismong vlog, yung mismong pagpunta dito sa Kyoto at the same time, yung mismong hotel vlog. Dahil, parang gusto ko kasing makita nyo yung kung paano talagang magpunta dito, ganon. Kasi medyo malayo nga siya. And nanggaling pa tayo from Osaka. At ngayon, let's go! Ayan, Hop In Kyoto! Let's go! Ito ang itsura. Let's go! Okay, pasok na tayo doon sa mismong main entrance. Ang haba ah! Ang haba, wow! Nice! Hindi siya ganun kalamig. Medyo parang naka-heater dito sa loob. Ayan, tulad dun sa Asakusa, and tulad dun sa Idabashi, may paganito ding effect. O, diba? Asan yung mismong Hop In? Ah, ito. Sa inyo mga nakapaligid. Diba? Malapit yung kay Mizudera. Then check natin yan later. Hello! So, check in. Thank you. Okay, so ang tinanong dito is kailangan email nyo, contact number, tapos guest signature. Yan lang. Kasi kapag nag-book kayo online is automatic na. And binuko to sa Klook, yung link yan lagi sa ibaba. And also, you can use my Klook code, Paul Ivan Klook, para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Tignan nyo, meron silang pa-welcome gift dito. So if ever kung i-check in din kayo dito, for sure meron pa yung ganito. Ayan, ito yung itsura. O tignan nyo, parang doon sa Hop In
Idabashi, and Asakusa. So, may cotton pad dito. Tapos, toothbrush, hair tie, razor, hairbrush, body towel, tas bath soap. Then, meron ditong pa-candies, pa-coffee, pa-tea. Yung tea nila, meron ditong Royal Walton tea, brown rice tea, and green tea. Try natin mag-green tea mamaya. Then, ito meron ditong padamit. Usually kasi yan yung parang pa-nightwear ganan. Okay, free coffee! Hot water only, espresso, and coffee. Ayan, so nakuha ko na ang ating key card. Sa 5th floor tayo. In total, itong hotel ay merong 8 floors. Okay? Grabe, pinakabungad agad sa elevator, oh. Diba? Okay, now mag-room tour na tayo. At ngayon, ang room na meron tayo ngayon ay good for 2 packs. Hindi siya single room or what do you call this? Yung maliit na bed. Hindi ganun to. Good for 2 packs siya. Okay, so simulan na natin. Dito as you can see, ito yung mismong door. Tapos nakapaligid dito sa side na to, yung mismong toilet. Sa side naman na to, yung mismong aparador or cabinet. Okay? Dito sa cabinet na side, pag binuksan niyo yan, is napakalaking space. So, kahit nga pumasok tayo dito, kayang-kaya. Ayan. Tapos, meron dito pa-hanger. Then, dito sa baba, makikita nyo, meron siyang luggage rack. Then, pagka sinara niya yan, meron siyang full-length mirror na kung saan gustong-gusto natin yan if ever kapag nakikita nyo na nag-vlog tayo, is yun yung isa sa mga lagi nating ina-emphasize. Then, ito yung mismong emergency evacuation plan na gusto ko lang ipakita sa inyo na madami pong room sa floor na to. Like, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. O, diba? So, meron tayong 24 rooms dito. And ito yung protocol nila kapag if ever, kapag ayaw nyo magpa-disturb, idikit nyo lang itong magnet na to sa harapan kapag lalabas kayo. I mean, yun doon sa mismong pintuan. Tapos, kung gusto nyo magpalinis, clean my room. Kung gusto niyo naman magpa-change lang ng towel pero ayaw niyo magpalinis, ito lang yung ilalagay niyo, okay? Then, ayan, pang exhaust to. Kasi hindi naman to na-specify sa mga ibang vlogs. So, ayan, pinakikita ko. Ito yung mismong mga switch. Then, kapag binuksan natin yan, ito po ang makikita niyo. Very simple lang. Japanese toilet. And, ayan, makikita niyo yung controller ng bidet. Kasi ito yung pinaka-toilet niya. Then, meron diyang mismong dalawang glass. Tapos, may pa-towel dyan. Tapos, ito yung big towel, okay? Tapos, ito yung mismong mirror. Ayan, as you can see. Alam niyo yung mirror na to, hindi to nag-moist. Kapag naliligo kayo, o after nyo maligo, is, mainit siya. So, yun, yung isang factor. Kaya, kapag kunyari, after nyo maligo, walang moist yan, pwede kayo makapaghilamos pa din or makapag-toothbrush or kung ano gusto nyo gawin. Then, ayan, meron dyan pa hand soap. Meron sila provided na shampoo, conditioner, body soap, and yan yung mismong shower. And alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo, na dito po sa Japan, is kapag kunyari, yung napakainit na temperature ng tubig yung inyong ilalagay, is alam nyo, nakakapasok. Ganun level. Kasi di ba sa hotel sa atin sa Pilipinas, hindi ganun napakainit. Pero dito, super init talaga. Super. Plus, ayan yung mismong toilet paper. Yung toilet paper na yan, pwede nyo na ditong i-flush sa water. Kasi, hindi ko alam kung nabanggit ko na rin sa mga ibang vlogs, yung toilet papers po dito sa Japan is ginawa talaga siya na para hindi na ilagay sa basurahan kundi diretso na sa toilet. Kasi super nipis niya, sa super toilet friendly. Toilet friendly! Basta yung pwede nang i-flush, ganun. And ngayon, dito naman sa side na to, makikita nyo yung mismo room natin. Dito muna, makikita nyo po dito, mayroon ditong TV. Though hindi ko pa binubuksan yan, kaya hindi ko alam kung smart TV siya. Pero upon seeing dito sa mismong remote, is wala dito yung parang YouTube na nakalagay na ganyan. Tapos dito, makikita nyo po, mayroon ditong electric kettle, dalawang water cup para sa coffee, mayroon ditong hair blower, may chinelas. Then ito, ang refrigerator. Diba? Ang lamig na nga eh. Tapos meron siyang trash bin. Tapos ito ang working area. Meron ditong pa-telephone, meron ditong pasaksakan, meron ditong pa-orasan. Tapos ayan yung password ng Wi-Fi. And ayan, nag-Wi-Fi nga tayo. I mean, nag-work. Ayan, as you can see, chinay ko na din yung mismo internet. Ngayong gabi yan. And ang download is 11.89 Mbps, tas upload 20 Mbps. Hindi siya ganoong kabilis, pero for me, okay na rin yan kahit pa paano. Like, nakakapag-download ako at nakakapag-upload din naman ako ng files na ina-upload ko sa YouTube, so okay na din. Kung mag-work from home kayo, hindi naman for sure hardcore na downloadan yan, pwede pa din to. Tapos, ito naman yung side ng mismong bed. Yung bed good for 2 packs. Then, dito sa side na to, makikita nyo, meron po ditong socket na kung saan meron dyang USB port, meron saksakan mismo at controller ng main, desk, tapos ng entrance. Tapos, tingin nyo yung style dito, nasasara siya. Nagaganyan. Pero, bukas pa rin naman to. So, parang, Japanese style. Ganun ba kapag Japanese style? Wait, pati ko mabuksan. Tapos, dito sa taas ko is andito yung mismo aircon. And if ever, kapag ka winter season naman, like kapag ka kunyari, kayo po ay lamigan,
pwede nyo i-transform yan into heater. So, dyan, lalagay nyo lang dito, kukontrolin nyo lang, kayo na bahala. Pero syempre tayo, as mainitin, is gusto natin malamig. So, naka-cool yan. Malamig siya. Malamig, like literally. Dito sa side na to, meron ditong window. Kaya lang, ano siya, hindi nyo makikita, like nakaganyan, para medyo frosted, ganun. Nung una nga pagpasok is akala ko ano siya, like mahabang-mahaba at malaking-malaking kortina, pero hindi po. Kapag ka nilapitan nyo yan is parang wallpaper lang siya, ganyan. And yun, extra space lang to. So if ever, kung meron kayong parang XL size na maleta like me, nadadali na ganyan, kasya pa din dito, makakakilos pa rin kayo kasi medyo maluwag siya. So kung pagkukumparahin lahat ng mga natuluyan kong hop-in dito sa Japan, pinaka masikip ng slide is yung Idabashi, tapos next ito, sakto lang to, tapos pinakamaluwang yung Asakusa. Ngayon, namabas na muna tayo saglit kasi may malapit na 7-Eleven dito. Bumili na muna tayo ng mga stuff na i-stock natin dito dahil syempre, 3 nights nga tayo dito. So technically 4 days siya bago tayo bumalik dun sa Osaka para makapag-stock tayo dito ng pagkain at hindi na tayo pababa, ganyan. And later, samahan nyo ako. Dito din sa vlog na to, is i-feature ko naman sa inyo yung second floor, which is dun po yung mismong laundromat kung saan if ever kapag gusto nyo maglaba. Pero ako maglalaba ako personally kasi gusto kong laban na yung damit ko bago umuwi para magamit na natin sa susunod na trip. Ayun, natigan nyo sa elevator. Nakalagay dito yung refresh room or public bath. Yan, may laundry. Tapos may vending machine, then may ice machine. Located sa second floor, then 8 floors yan. Now, let's go sa 7-Eleven para mag-stock ng mga food, ng drinks sa ating hotel room. Let's go sa 7-Eleven! Alam niyo, di ba sinabi ko sa inyo na kapag nagpupunta ako dito sa 7-Eleven, ang gusto ko, dito sa Japan, ang gusto ko is Family Mart sana or Lawson para kakaiba. Since pagka nasa Southeast Asia, is puro 7-Eleven na tayo. But, meron kasing famous na nagte-trending na product dito sa 7-Eleven na gusto kong itry. At ito siya Ohio yung brand, Brulee siya. Diba? Sa 7-Eleven lang daw nabibili ito eh. Kaya lang never ko pa nakita sa 7-Eleven Japan. Okay, parang wala. Parang out of stock na naman. Guys, sold out. Ano ba yan? Lagi na lang nasa-sold out yun. Ito na lang bilhin natin. Brown sugar syrup and matcha. Kasi kapag yan, parang mga normal masyado na eh. And drinks. Kaya lang meron pa tayong drinks dun eh. Kailangan nang bibili lang natin yung kaya natin ubusin. Dahil ayokong nagtitira ng food. Alam niyan. Ito yung mga itsura ng mga cold food na mina-microwave dito. And meron ako nagawa ng specific vlog about this one. Kaya hindi ko na siya uulitin. Muna. Okay, muna. Ayan, ganito yung drink natin na nandun. Pero ay mga hot niya nandito. Okay. Mag-try tayo ng something new. Smoothie. Ito, smoothie po ito. And, ayan, kunyari, blueberry yan. Meron ditong machine na pang smoothie. Ito, banana. And I think, mango tayo. Okay, ito lang yung mabibili natin. Kasi ayoko pang bumili ng iba. Hindi naman nating maubos, diba? Ito yung paggawa ng smoothie. So, ayan, nakalagay dyan. Scan the barcode. Remove the seal and place in the machine, then push button to start. Okay? So, asan may barcode? Ito yung barcode. Scan natin dito. Ayan. Then, buksan. Ganyan. Ilalagay dito. Then, ayan. Saan yung push yung button? Dito. Press. Okay. Push. Ayan. Ganun. Oh. Tapos, ayun na. I-smoothie na dun. Ang galing na. So, ito yung lead ng pang smoothie. Kasi ito kung gusto niyo pa ng gum syrup, zero calorie syrup. Ayan, ganyan. Sinishake siya, sinishake. Ayan, tapos na. Your smoothie is ready. So, bubuksan ko na to. Okay ba? Okay na? Diba ang healthy ng ating iniinom ngayon? Smoothie, tapos, healthy ba itong matcha? Hindi pala. Ma-justify ko lang na healthy. Tignan nyo, from there sa 7-Eleven, may madadaanan tayo dito ng vending machine ng mga beef, ganyan, tapos drinks, tapos dire-diretso lang natin yan. Ayun na yung hotel. Bandang dulo ng vlog na to, bibigyan ko kayo ng mga, instructions kung paano magpunta dito sa Kyoto ng malinaw-linaw. Ganon. Tikman ko na muna itong smoothie ng mango smoothie. Lasang mangga nga siya pero ang asim. Okay lang, vitamin C yan. So, nakalagay dito na 110 calories siya. Ayun, as you can see, ito yung itsura. Automatic softener and detergent dispenser. So, 300 yen. So, tatlong 100 yen ilalagay nyo. Then, usually, ito, nakalagay naman dyan yung instructions. So, basahin muna natin. Yan. So, lagay natin 1, 2, 3. So, may water na muna malagay sa loob. Ayan.
Ang hindi ko lang alam kung paano ilak. Nakalimutan ko na ilak. Ito yung pin. So, input 3 digits, then set. Okay? So, 5, 2, 9. Ayan, nakalock na siya. Usually, kapag ganyan, nagta-timer ako para saktong tapos na pagbaba. Ito naman sa side na to, makikita nyo may vending machine. So, ito yung water. 110 yen yung water dito. Tapos ito, tea. Rice tea yan. So, 130 yan. Then, ayan, as you can see, may milk tea dito. Then, ayan, mga coffee. And, bilang tinatanggap nila. Then, ito is coin. Ayun, kumuha tayo ng stock natin dito. Tulad ng kanina pinakita ko sa inyo. Kumuha tayo ng isang ganito. Ayan. Okay, so ngayon, gusto ko na sabihin sa inyo ang ating review dito sa ating hotel at pa-check out na tayo. Nakita nyo naman, ang bilis. Iba na naman ang ating suot ngayon. And gusto kong sabihin sa inyo na so far, guys, alam nyo, isa to sa pinakamagandang na pagstayan ko dito sa Kyoto. Though, second hotel ko pa lang naman to. Yung una maganda din, pero ito maganda at budget. Okay? And ayun, as you can see sa likod ko, di ba, napakalinis na, naglinis na ako kasi pa-check out na. At ngayon, i-divide ko tong ating review sa budget, location, and service. Okay? So, simulan na muna natin sa budget. Okay? So, ito po ay mako-consider kong budget hotel dahil ang bawat room dito ay makukuha nyo lang sa halagang 2,701.7 pesos for as low as, okay? For as low as 2,701.7 pesos. Though, ito po, nung time po ng date ng pag-stay ko ngayon is 2,900 siya. So, iba-iba naman kasi talaga yung pag-stay, if ever. Kapag yung presyo nyo sa December, iba sa presyo sa October, iba sa presyo sa ganyan. Pero, yun, okay? And so far, alam nyo, December pa nga itong tinitignan ko eh. So, ibig sabihin, mura talaga. At ito mismong room na to na pinakita ko sa inyo, yung 2,701.7 pesos. O, diba? Budget hotel na siya. Sipin nyo, 2,700. Dalawa na kayo doon. Ako, solo lang kasi ko, kaya solo ko lang to. Pero kapag kayo, dalawa, o, divide nyo into 2. Mag-ambahagang kayo. Ganong level, guys. So, ngayon, sa location naman, yung location niya is, for me, hindi ko in-expect na gano'n. Kasi kapag ka sa Google Maps na magche-check ka, okay, ganyan. Pero nung nandito na ako, natuwa ako kasi katabi lang mismo nito yung train station. Like parang 1-minute walk lang, gano'n. 1 minute or 2 minutes walk, gano'n yung layo lang. And yung mismo train station exit na malapit dito sa hotel ay may lift. Kaya perfect na perfect siya pagka meron kayong kasamang senior citizens or PWD or even kung meron kayong dalang large luggages, pwede. Super accessible niya dun sa mismong exit na yun at entrance na yun na merong lift. Plus, meron pang isang train line dito na super lapit lang din, na dito lang din located sa Shiho Omiya na naman siya, mga 2 minutes naman yung walk, is direct na yun sa Arashiyama area, which is doon yung Kimono Forest at doon din mismo yung Arashiyama Bamboo Forest, okay? And so far, spoil ko na kayo, nagpunta ako doon, pero sa mga susunod na vlog nyo pa makikita, okay siya. Like, ang ganda. Kaya if ever, kung yun yung mga gusto nyong ma-access, merong train line dito, 2 train line, at may train line dito na straight na mismo sa Osaka. Okay? And aside from that, napakadaming mga 7-Eleven, Lawson, Family Mart na nakapaligid. Meron ding mga drugstores at papakita ko yun sa mga susunod na vlog. And aside from that is, malapit ito sa mga bus stops na kung saan if ever, kung gusto nyo pumunta ng Kiyomizu-dera, kung gusto nyo pumunta ng Ninenzaka, kung gusto nyo pumunta ng Kinkakuji, yan. Pwede kayong mag-bus na lang. And if ever, ang gawin nyo lang sa Google Maps, ilagay nyo Hop in Kyoto, Shiho Omiya, tapos yung 2 kung saan kayo pupunta, makikita nyo naman doon lahat ng mga bus stop. And may bus stop nga na nakapaligid dito. And sa service, okay na okay po yung service. Napakabait ng mga staff dito. And aside from that, diba, tulad dun sa Asako San Idabashi area na napagstayan natin, merong mga toiletries na nandun mismo sa lobby na kung saan if ever, kung gusto niyo kumuha ng pang bath salt, kung gusto niyo kumuha ng razor, kung gusto niyo kumuha ng cotton buds, ganyan, pwede kayo kumuha doon every day, every hour, every minute. Wah! Every minute. Joke lang na may every minute. Pero pwede kayo doon kumuha. Ganong level. Okay? So, yun po. So far, okay siya sa akin. I-recommend ko to 10 out of 10 ang rating ko dito. Perfect score. Okay? Perfect score dahil talaga sa halaga niya, sa location niya, sa service, and yun. Okay. Perfect talaga siya for me. And if ever, don't you worry, hindi kayo magsisisi kapag nagpunta kayo dito. Okay? Promise yan. Lahat naman na sinasabi ko sa inyo ay totoo. All facts. Okay? Thank you guys so much. If ever kung gusto nyo ito i-book, i-click nyo lang yung link below. And also, you can use my Klook code, Paul Ivan Klook sa Klook for additional 5% off discount. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!